Okay, ito na, no? Ito yung part 2 para pag-create ng file service at ng DHCP. Okay, pero bago yon, siyempre kailangan mag-create muna tayo ng OU, okay, at nung reverse lookup zone, no? And forward lookup zone. Okay. First thing na gagawin natin is i-open yung ating virtual, which is a VMware workstation. Bali dito tayo gagawa nung example, no, na dinedemo natin, no. Okay? Ayan. Okay. Kaya meron tayong existing dito class na na-configure na si Active Directory at yung ating DNS, no? Okay, resume natin. Okay, medyo matagal nga lang siya, no? Restoring muna ng virtual. Okay. In reality, okay, walang ganito. Okay? Nagkataon lang kasi gumamit tayo ng virtual machine o yung VMware na tinatawag natin. Yan yung pangalan ng software. Okay? Kaya ito yung isang example na naka-domain na yung ating uh, server, no? Okay? Kaya ang nakalagay dito as a domain niya is testa.com. Pero pwede yan maiba. Okay? Kaya close natin to kasi ipinakita lang natin dito kung yung kinonfigure natin na Active Directory and yung DNS, kung tama ba, ito yung magpapatunay dyan. Okay, na meron na tayong domain na generate, which is testa.com. Okay? Kaya ang gagawin natin, close lang tong Explorer. Okay, babalik tayo sa Server Manager. Okay? Lahat ng mga configuration nyo, dito lang tayo magko-configure sa part na to. Kaya click lang natin tong role na to. Okay, pwede nyo i-click yung plus. Okay, then yung role. Okay, automatic, makikita natin yan dito. Okay, medyo mabagal lang, no? Yan, okay. Kaya meron na naka-install na dalawang role. Kaya ang pwede nyo gawin, okay, una muna, expanded ko tong Active Directory. Okay, expanded lang natin. Ngayon, ang gagawin nyo is hanapin natin yung reverse lookup zone. Okay? Ayun, nandito sa domain name service, no? Okay, yung forward lookup zone and reverse lookup zone. Okay, ngayon, ang gagawin nyo, okay, click lang natin yung plus, then right-click nyo yung reverse lookup zone. Okay, type nyo lang is new zone. Okay? Then, click nyo lang tong new. Okay? Tapos, meron tayong wizard. Pagdating kay DNS, no? Okay, meron tayong primary zone. Okay, ibig sabihin nun, create a copy of a zone that can be updated directly on this server. Okay, yung secondary, kung meron ng existing. Okay, pero syempre, wala pa tayong existing, kakagawa lang natin nung testa.com, kaya primary lang yung gagamitin nyo. Okay? Kaya ini-next lang natin to, yung part na yan. Okay? Ganun din, itong portion na to, replicate nung zone natin, zone data. Kaya to all the DNS server running on the domain controller, the domain, okay, then testa.com. Okay, next lang natin yan. Okay, then, yung IP address na gagamitin nyo, syempre IPv4 lang and reverse lookup zone.
Okay? Kaya dito sa part na to, dapat alam niyo yung IP address na inassign nyo. Okay? Kaya buksan lang natin yon. Okay? Kung tandaan nyo, okay, pwede nyo nang idirekta. Pero pag hindi nyo tanda yung IP addressing, okay, kailangan nyo i-open to. Kaya properties lang natin, ay nakalagay 192.168.8.5. Okay? Pero dito sa part na to, okay, lagyan nyo na lang din yung IP address nung server natin. Yan, okay? Mas okay lang natin yan, no? O, ngayon, tandaan nyo lang yung IP address, no? Hindi siya pwedeng i-highlighted. Okay? Kaya 192.168.8.5. Okay? Minimize nyo lang, no? Tapos dito, 192.168.8. Okay? Ngayon, this sa part na to, sa pinaka-host, automatic, hindi kayo pwede mag-entry ng numbers. Okay? Ngayon, yung sinabi ko kanina na network, ito yun, mini-mention ko kanina. 192.168.8. Okay, yan yung network natin. Ngayon yung area na walang white, no, na background, okay, yan yung host natin. Okay? Kaya i-identify lang nung zone, no? Okay, nung network ID natin, which is 192.168.8. Kaya next lang natin to. Okay, then selected natin itong last option natin, do not allow the dynamic update. Okay? Pero yung iba, ito ang sineselected. No? Allow both unsecure and secure dynamic. Okay? Kaya ito na lang, piliin natin yung pangalawa. Okay, then finish lang natin. Okay? Tapos automatic, dito sa reverse is meron ng okay, IP address, no? Na makikita. Ayan, okay? Ayan, meron siyang IP address dito, 192.168.8.5. Then, naka-testo.com na siya. Okay? Ngayon, yung pag-create ng OU, okay, pwede naman ang pag-create dito sa testa.com. Right-click nyo lang. Okay, tapos, ang gagawin nyo lang, new, okay, organizational unit. Pero kung magdadagdag kayo ng mga user, dito nyo pipiliin user. Okay? Kaya ito yung isa, lagyan natin. Okay, tapos redirection. Okay, yan yung example lang natin, redirection. Okay, tapos yan, uncheck nyo lang, no? Kasi once na naka-check to, hindi na mapapalitan yan. Yung name niya, no? I-uncheck nyo lang, then okay nyo. Okay? Yan. Okay. Tapos, yung iba, ang ginagawa is nakikreate sila ng user dito. Okay? Yan, user. Iba naman, ang ginagawa, instead na redirection, ang lalagay nila dyan is yung pangalan ng department. Okay? Kaya, ganun din, no? Properties, ay hindi pala properties, OU ang pipiliin natin. Okay, lagay natin registrar. Ayaw. Okay. Tapos, ganoon din, admin. Okay, depende sa sa instruction kung paano nyo paano i-assign si organizational unit. Okay?
O, tapos dito sa part na to, pwede tayo mag-create ng user. Ayan, okay? Kaya halimbawa, name ng isang student, lagay niyo dito. Okay? Or either, lagay natin Jose. Jose de la Cruz. An example lang natin na name, no? Okay? Then yung user login niya, lagyan natin Jose. Okay? Para kapag nag-login siya doon sa account, no? Okay, may ma-identify niya, no? Okay? Kaya next lang natin. Then type natin yung password. Okay, tapos uncheck niyo lang to. User cannot change the password. Kasi once na ito yung pinili nyo, user must change the password at the next logon. Pag nag-log on kayo dyan, pag nag-reboot, mag-a-appear yung yung pag-change nyo ng password. Okay? Pero dito sa part na to, okay, kay Jose de la Cruz, okay, hindi na tayo mag-create ng another password. Kaya dapat memorize nyo yung password na ibibigay. Okay, then next lang natin. Okay, ito yung kanyang user logon name, Jose, @testa.com. Okay, kaya finish lang natin. Okay, kaya pag halimbawa gusto nyo pwede makita to, ito kasi yung pag-reset eh. Tingnan natin yung properties kung makita yung password. Okay, hindi siya napapalitan. Except dun sa isang portion, no? Yan, ito, reset the password. Okay? Halimbawa lang yan. Common, pinag-create tayo ng tatlong user dyan sa Active Directory. Okay? Then, proceed na tayo sa portion kung paano mag-add role ulit ng isang role. Okay? Ngayon, si DHCP, related siya kay router, no? Kaya add roles natin. Okay, pwede natin i-uncheck to, skip this page by the default, and next lang natin. Okay, yan, ito na, no? Yung iba, ginagawa, sinasabay na tong file service at yung print, no? Okay, depende kasi, no? Pero one by one lang natin ipakita. Ito, DHCP muna. Okay, next lang natin to. Ibig sabihin, ito yung i-add natin. Ngayon yung naka-shadow, ibig sabihin naka-install na yun sa role mo. Okay, tapos, yun nga, introduce na naman nung role natin as DHCP. Okay, then next lang natin to. Okay, given yung IP address nung server natin. Okay, then, iba-validate niya yung IP addressing nung DNS natin, no? Kung hindi natin binago to, itong part na to, no? Ay, mali. So, yan, dito sa part na to, yung use the following DNS server address. Ang nakalagay dyan before is 127.0.0.0. Pero naka-assign na tayo 192.168.8.5. Okay? Kaya makikita nyo dito sa part na to, given na siya. Okay? Pero once na nakalagay dyan 127.0.0.0, palitan nyo lang. Tapos, saan nyo i-validate. Ngayon, valid yung natin, yung DNS. Okay? Kaya next nyo lang. Okay, wala kayong babaguhin dyan. Next lang. Okay, tapos, ito naman yung
range na pwedeng ibato ni DHCP sa mga client. Okay? Kaya halimbawa, no, yung scoop name natin, lalagay nyo dyan is Tesla. Okay? O pwedeng ibang pangalan, no? Depende sa administrator. Yan, yung starting IP address, yun yung range na 50 hosts ang ibinibigay. Ni-required, no? Kaya lalagay natin 192.168. Dot, ano yung IP address natin? Okay, check lang natin. Okay? Kailangan, tugma yung yung naka-indicate dito. Okay, 192.168.8. 5 yung ating server. Ngayon yung client natin, mag-start tayo kung 11 para hindi kayo malito. Okay? Kaya 8. Palagay natin dito 8.11. Okay, yan yung starting IP address ni client. Ngayon yung ending, okay, na 50 hosts ang i-required. Ganito naman yung lalagay nyo. Kung 11 yan, bali 60. Okay? Kaya pag bibilangin natin yan, 50 hosts yan o 50 clients yan. Okay? Tapos, okay lang natin to. Okay? Kaya meron na tayong scoop range nung IP addressing natin. Okay? Kaya next lang to. Okay, then disable nyo na to. Yung DHCP D6. Kaya next lang yan. Okay? Tapos, use the current credential. Okay, test the administrator. Okay? Yan ang yung ibang gagamitin dun. Okay, then confirmation. Okay, no DHCP server natin, then install. Okay? Kaya hanggang ma-reach natin yung successfully na yung progress niya na succeeded yung DHCP server natin. Okay? Kaya pagdating kay client, hindi na kayo mag-a-assign ng IP address. Kumbaga si server na magbabato. Kaya ini-install natin si DHCP. Yan, okay. Succeeded na siya, no? Okay, then close natin. Okay, ngayon makikita nyo na tatlo na yung ating add role. Okay? Kaya yan yung pinaka last na gagawin, no, sa DHCP.